Prologue. Halos mabitawan ni Bella ang hawak ng birthday cake para sa kanyang boyfriend na si Harry nang marinig niya ang pagsasanib ng ungol ng dalawang katawan sa loob ng opisina nito. Diyos ko, rumagasa ang kaba sa dibdib ni Bella. Magkakaroon na ba ng kumpirmasyon ang mga kutob at tamang hinala niya sa boyfriend na minamahal? Napatigil siya at takot na sumilip sa siwang na pintuan na hindi na halos nailapat at nailak. Wala ng tao doon. It is already 7 in the evening. She came to surprise him. She said she couldn't make it and pretended that she forgot that it was his birthday. Siya pa ba ay makalimot sa mga special na araw nila ni Harry? Yun pang makalimot pero hindi siya. Kaya kahit parang bumabagyo na ngayon dahil sa lakas ng ulan at hangin na dala ng low pressure area, ay pinilit ni Bella na makauwi galing sa Tagaytay. Nagkaroon siya doon ng seminar. Huling seminar na yon dahil bukas ay bakasyon na. Estudyante pa rin siya at kumukuha ng medisina. Preparatory pa lang siya dahil 22 anyos pa lang siya. Pero masipag siyang mag-aral dahil gusto talaga niyang maging doktor. Gusto niyang pumantay kay Harry. Gusto niyang maging titulado para hindi siya nakakahiya sa mga magulang nitong nasa alta syudad. Mayaman din naman sila, kaya lang ay wala siyang hawak na kahit na ano. Ang lahat ay nasa joint account sa ampon ng kanyang mga magulang. Wala siyang karapatan na kumuha doon kung hindi papayag ang nakatatanda niyang kapatid kuno. Kapatid ba o mas tamang sabihin na kabit ng ina niya? She drove for more than an hour just to make it up to Harry, but it seems like she was the one who got so surprised right this moment because of what she heard. Abogado si Harry at 3 taon na silang magnobyo. Mas matanda ito sa kanya at masasabi ni Bella na sing edad ito ng hudyong si Darius. Si Darius ang sinasabi niyang pinalaking kabit noon ng nanay niya. 34 anyos parehas ang dalawa. Hindi pa si Harry nagtitake ng bar exam ay si Bella nang nariyan at inaalalayan ito sa lahat. Siya ang bukod tanging inspirasyon nito. Pero naipagtayo ito ng sariling law firm ng mga negosyanteng magulang ay tila nagbago ito. His sweetness vanished. He was no longer chatting with her like before. Ramdam na ni Bella na may nagbago na. It was even her the first thought that he was womanizing, but she still made herself believe that he was still faithful and still into her. Tanga siguro siyang masasabi pero in love siya kay Harry. Ayaw niyang maghiwalay sila, kaya kapag may mga naiisip siyang pangit ay sinasarili niya ang pag-iyak. Bumabawi naman si Harry at bumabalik ang lambing sa kanya. Tapos ay mawawala na naman. Inisip niya na baka ganun talaga dahil busy itong tao. Kaya hinayaan na lang niya. Round 2. Harry soft-chuckled, filled the room. Diyos ko. Muli ni Bella nasambit sa isip. Natutok na niya ang labi at umiyak dahil nasisiguro niyang hindi siya nagkakamali ngayon. May kasama talagang babae si Harry sa loob ng opisina nito. Sandali, parang kilala niyang boses na yun. Boses siya ng isa ring abogado sa law firm, si Jean. Bella gathered enough strength to push the door. Nanginginig siya sa sama ng loob at sakit pero kakayanin niyang kumprontahin ang nobyong taksil. Mangulang hiya! Hiyaw ni Bella at halos mapalakas ang iyak niya nang makitang nakaibabaw si Jean sa boyfriend niya. Lalong bumigat ang pakiramdam ng dalaga sa nasaksihang ginagawa ng dalawa. Napatigil ang lalaki sa ginagawa at ang babae naman ay napamadaling umalis sa ibabaw. Walang itinago mga ito sa kanya. Kitang-kita niya lahat ng mga tinatago na mga to. Ang mga hubad nitong katawan na kahit napakalamig ng aircon ay tinatagaktakan ng pawis. Babe, kandautang na sabi ni Harry na napatayo kagad pero matinding galit ni Bella. Humahagulhol niyang sinugod ang boyfriend at walang pangingimi na sinampal sa mukha nito ang cake na hawak niya. Hayop ka! Maras na itong pinagbabayo at nang hindi siya nito masiyahan ay binalingan niya ang babae na pumupulot ng damit. Sinugod niya ito at agad na kinuha ang buhok. Ouch! Tilin ng babae pero gigil niya itong kinaladkad habang busy si Harry sa pagtanggal ng icing sa sariling mukha. Ouch! What do you think I feel right now? It's more than ouch, malandi ka! Sobrang galit ni Bella at pinagsasampal niya to. Bella, stop that! Malakas na sigaw ni Harry sa kanya pero nagpatuloy siya hanggang sa manlaban si Jean sa kanya.
Nagsabunutan silang dalawa at kung saan sila nakarating sa pagpapagulong-gulong. Kinalmot niya ito dahil kinakalmot din siya nito. Dehado siya dahil maikli ang kanyang mga kuko. She felt pain on her face. Para siyang kinalmot ng pusa sa mukha pero hindi siya nagpatinag. Nagsasakitan pa rin sila ni Jean habang hubad pa rin ito hanggang sa may humawak sa kanyang mga braso at pilit siyang nilayo. "Stop it, I said!" Bulyaw sa kanya ni Harry. Pero ito naman ang pinagsasampal niya. She could hear him cursing underneath his breath until he shook her. Hindi pa rin si Bella tumigil hanggang sa may dumapo na sa mukha niyang malakas na sampal. "I said stop!" Gumiwang si Bella. She automatically touched her cheek. Kulang ang salitang naliyo siya dahil doon. Parang buong mundo niyang niyugyug pero higit sa mga yon ay ang hindi maipaliwanag na sakit ng kanyang puso. Harry hurt her physically. Napatigil siya at napanganga. Blanco mga mata niyang tumingin sa boyfriend na parang nabigla rin sa nagawa. Tumingin ito sa sariling kamay. "Baby," anito't nagtangka siyang lapitan pero tumakbo siya papalabas ng opisinang yon. Humagulol siyang muli ng iyak. That was so painful. She was asking herself what she did wrong. Why did he hurt her so badly? Siya na nga napagtaksilan ay parang siya pang lumalabas na may kasalanan. Siya pang sinampal ni Harry. Yun na nga ang may katalik. Hindi pa ba siya sapat? Kulang pa ba siya? Ano pa bang wala sa kanya? She's beautiful and sexy. What else does he need? Mula sa pagkakasubsob sa babaeng katalik ni Darius ay napaangat ang mukha niya. Nang makarinig siya ng hindi mabilang na malalakas na pagkatok sa kanyang pintuan. "Ano ba naman?" Nairit ang mura ni Leila dahil nabitin ito sa pag-abot sa sukdulan. She was almost there. Leila Trinidad has been his constant partner in bed since he was college. Mas bata ito sa kanya ng 4 na taon. Taga-kabilang bayan ito, anak na mag-asawang negosyante. Sa bayan na yun ay ang pamilya ni na Leila ang pinakamayaman. Labas yun sa Hacienda de Guzman na kanyang inaalagaan. Yes, he is a caretaker. Magsasaka si Darius sa madaling salita. Pero sinasaka niya hindi lang 50 hektarya ng lupain, 86,823 hectares. Meron itong 11 barangay. Ang pinakamalaking tanim nila ay ang gulayan at tubuhan at yun ang bumubuhay sa mga taong kanyang nasasakupan. The average net income of his vegetables plantation for 10 hectares is 16 million in a year. Pwera pa doon ang taniman ng mga tubo at iba pang mga prutas. Hindi ganun kadalyang mag-asikaso ng isang hacienda. He makes sure he pays attention to each and every part of it. Along with that are the laborers. Sinisiguro ni Darius ang tamang pasahod niya sa mga tauhan niya. Gusto niya ng maayos na pakikisama sa trabahador dahil naroon ang buhay ng buong kalupaan. Kung pagbabasehan naman ng modernong panahon ay hindi sila nahuhuli. He already accepted ng fast foods inside Hacienda de Guzman. May mga kilalang shopping malls na rin sila doon. Kaya lang ipinauupahan lang niya ang lupa. Wala siyang ipinagbili ni Kapiranggot man. He brought a city inside his hacienda. Ginawa ni Darius yun para hindi mapag-iwanan sa sibilisasyon ng mga taga-Tarlac. Ang Hacienda de Guzman ang pinakamalaking hacienda sa buong mundo. Ang kita pa lang sa renta ng mga lupain ay sapat na para makabuhay ng mga kaupo-apuhan niya sa mga susunod na henerasyon. Kapag naman umayaw ng mga umuupa ay ayos lang. Siya na lamang ang magpa-franchise ng mga sikat na fast food. Simulan na ngayon sa totoo lang. Sino ba yung buwisit na yan? Darius? Nairit ang tanong ni Leila sa kanya pero napatayo na lang siya at pinahid ang mga labi gamit ang puting tuwalya. Tinapis niya sa kanyang kahubaran. He walked straight to the door with a stern aura as always. That his normal face, which makes him so hard to read. Walang makakaalam kung siya ba'y masaya, malungkot o galit. Dahil ang mukha niya iisang tabas at hulma sa lahat ng pagkakataon. Binuksan ni Darius ang pinto at humarap sa kanya ang baklang mayordomo, si Mang Kiko. Napakatagal na nito sa kanila. Mula nang mapunta siya sa hacienda, matapos niyang mamuhay sa ibang probinsya, ay mayordomo ng bakla rito. Bata pa ito noon. Hindi naman ito tipikal na baklang nanlalaki. Ang sabi, minsan ito nasaktan at hindi na ulit nagmahal pa. Ang mga tinuturing nitong mga anak ay ang mga pamangkin na anak naman ng mga kapatid nito magsasaka sa hacienda. Kung sa pag-aalagi para din itong babae, napakabait din nito at mapagkakatiwala ang tunay. Sariling kapamilya na rin ang turing ni Darius dito dahil sa kabila na pagiging tahimik niya nilalang na kung hindi siya kausapin na hindi siya magsasalita.
Liban kung may kailangan siyang ipaalam tungkol sa trabaho o asyenda, ay nilagaan siyang mabuti ni Mang Kiko mula noon. Darius' brows just creased. He doesn't have to open his mouth to speak. His facial gestures do it for him all the time. Hawak nitong telepono at nakatakip sa mouthpiece. Si Bella. Anito sa kanya kay napaarko naman ngayon ang mga kilay ng binata. Bella? Tumabi niya ang labi ni Darius at bahagyang namulis hanggang sa madilaan niya yun. Kailan niya ba huling narinig ang pangalan na Bella sa Hacienda de Guzman? Mukhang napakatagal na panahon at kung hindi siya nagkakamali ng libing yun ni Lilibet, ang kanilang ina. That was 7 years ago. Noong mga panahon na si Bella ay 15 anyos pa lang at siya'y 26. Ano kayo kailangan ng spoiled brat niyang kapatid at nakaalala sa lupang pinanggalingan? Pera? Parati namang perang kailangan nun dahil sa marangyang pamumuhay sa Maynila. Kaharap ang abogado di Campanilla ng pamilya di Guzman ay nakatanaw sa malayong dalagitang si Bella, bunsong anak ng mag-asawang di Guzman. Katabi nitong yaya nitong mula raw sanggulpay kasama na nito, si Guada. Tulala ito sa kawalan at parang galit na galit sa mundo. Habang si Darius ay nakatayo sa may bintana, nakasandal sa dingding na magkakrus sa mga braso sa matipunong dibdib. He is already 26. Parang kailan lang kadarating pa lang ni Darius sa asyendang ito mula sa probinsya na Aklan, kung saan siya lumaki. Mahirap ang buhay at hindi sagana sa piling ng kanyang ina. Ang pagkakataon nga naman, hindi inaasahan. Sino mag-aakala na si Lilibet ay mawawala na rin? Napakabait ng babae sa kanya at mahal na mahal siya. Yun daw ang bilin ng kanyang namatay na ama na isang Turkish na si Ferit Faik Ermuduglo. Magkaibigan si ng Lilibet at Ferit, magkababat at halos parang magkapatid na. Nagulantang si Darius ng isang araw ay dumating si Larry at Lilibet. May dalang papeles galing sa korte na siya'y kailangan sumama sa dalawa para ampunin. Sumama siya kahit na mabigat sa loob niya na iwan ng nanay niya. Why? It was all because of his stepfather. Walang araw mula sa pagkabata na si Darius ay walang latay ng palo o pasa sa katawan. Hindi niya alam kung bakit sa tuwing malalasing yun at matatalo sa sugal ay siyang pinagbubuntunan, and he was only 11 at that time. Sanggol pa na si Bella ng datna ni Darius, pero ngayon ay lumaki na't sutil at spoiled. Gulat ito sa kanya sa hindi malamang dahilan. Hindi siya nito kinikibo at kung makipag-usap naman sa kanya ay pabalya. Siguro napipikon ito dahil parati niyang pinagbabawalan na sumama sa unggoy na si Mikey. Marami kasing nagkakagusto dito. Elementarya pa lang ito'y sinusundan na ito ng mga kalalakihan, kaya pinakiusapan si Darius ni Larry na bantayan si Bella dahil baka raw mapariwara sa murang edad. Pero iisang lalaki ang parang nagustuhan nito, si Mikey Naval. Mas may edad dito ng 3 taon. Phil Am. Galit na galit ito na magpaalam kay Lilibet na sasama kay Mikey sa perya. Pumayag na si Lilibet pero siya hindi, kaya hindi yun natuloy. Lahat nito sinusumbat sa kanya at pinagsalitaan siya ng masasakit. Siguro dahil ampun lang siya, kaya kayang-kaya siya ni Bella. He never had the power to defend himself from her foul mouth. Hindi naman yan inilihim ng mga magulang nila. Kahit ng buong hasyenda ay alam na ampun lang si Darius at hindi siya biologikal na di Guzman. Tumikim ang abogado kaya sabay silang napatingin ni Bella dito. Katatapos lang ng libing pero nandito sila sa malaking library nagsilbering opisina ni Larry. Alam niya naman siguro na may iniwan na last will si Lilibet. Umpisa ng abogado, nakatingin sa kanya. Darius nodded. Narito ang pinagawa niya, pirmado niya noong mga panahon na alam niyang malala ng kanyang kanser. Bella, anak, are you ready to hear your mother's last word? Darius looked at her again. Kumukura pa magagandang mga mata ng teenager. Tuwid na tuwid ang pagkakaupo nito habang ang makakapal at itim na buhok na abot sa balakang ay nakalugay lang sa likuran. She's wearing a white headband, peering her white dress. She's like a young goddess in distress. I think I know what my mother said. Yet, still read it. Anitong nakataas ang noo. She followed it with a sight and I just looked down, staring at the marbled flooring. Bumuntong hininga din si Darius, parang may sasabog na bulkan maya-maya. Naisip niya, tumikim muli si Attorney Fulgar. Ang lahat ng ari-arian ng mga di Guzman ay mapupunta kay Darius. Yun kagad na sinabi nito. Malamang ngayon naman talaga nakasulat. What? Gigil na napatayo si Bella at matalim ang mga matang tumingin sa kanya. Sinasabi na nga ba niya? Sumabog na. Please listen Bella, sweetie. Halo na matandang abogado pero nakakuyom ang mga kamao na magandang dalagita. Parang kakainin si Darius ng buo. Hindi ni Darius napigil ang tensyon kaya hinugot niyang sigarilyo
at nagsindi ng isa. My daughter Bella still has to share from Hacienda de Guzman's annual earnings for about 30%. Lalong parang namula sa galit ang mukha ni Bella dahil doon. Namuka agad ang mga luha sa dati na mugtong nitong mga mata. Iniisip siguro nito na napaka-unfair ng sariling ina. May mga sinasabi pang abogado pero duda si Darius kung narinig pa ni Bella. Ang lahat dahil malamang nakatuon ang atensyon nito sa sama ng loob na nararamdaman. Ang mga sinasabing kita na para kay Bella ay hindi niya pwedeng makuha o magastos nang hindi inaaprubahan ni Darius. Puwera na lang kung siya'y magkakaroon ng sariling asawa. That's so unfair. Bukas na bukas magpapakasal ako kay Mikey. Matalim ang mga titig ni Bella na ipinukul sa binata. Napahit-hit lang si Darius ng sigarilyo at binugayin pa itaas. You're so yabang! Magnanakaw! Mas-suffocate ka sana sa usok na sigarilyo mo! Yun ang mga salitang lumabas sa big ni Bella. Kaya tinitigan lang na binata. He still has a blank expression. Hindi nga niya alam kung galit ba siya sa mga salitang yun dahil wala naman siyang ninakaw kahit na sintimo. Kusa yung ibinigay sa kanya. Bella ran away and slammed the door shut. Pareha sila ni Atty. Nakatingin sa pintong natanggalan ng isang bisagra. Take care of her, just like how her mother took care of you, Darius. Anang lalaki sa kanya. Hindi si Darius tumango pero hindi rin siya umiling. Ganun naman ang ginagawa niya noon pa. Inaalagaan ito kahit na halos isumpa na siya ni Bella sa pagiging overprotective niya. Mabigat sa dibdib ni Darius ang nakakita niyang maleta sa portico. Magtatanong pa ba siya kung kanino mga yon? Nakakatawa, kahapon lang ang libing pero heto't nakahanda na ang mga gamit ng prinsesa ng hacienda. Saan kaya punta nito? Napatingin siya sa pinto nang lumabas doon sa Bella pero tumapang ang anyo nang makita siya. Are you happy now? Mapait nitong tanong sa kanya. Habang siya'y nakapamulsa lang naman. Walang nagpapaalis dito sa'yo, Bella. Stop calling me that. She snapped. I don't want to hear your fake endearments, thief. Walang magnanakaw dito. Wala akong ninakaw sa inyo. Desisyon ng mama mo na pwede mong tanggihan pero hindi mo ginawa. Pwede ba? Basang-basa na kita, Darius. Talagang ginusto mong lahat ng ito kaya ginawa mong lahat ng ito. Para makuha mo to sa akin. I couldn't believe that my own mother would give all this to a stranger and an adopted son. Hindi naman kita kadugo. Nakapagtataka ko anong ginawa mo sa mami ko. After daddy died, here you are acting like a haciendero on his behalf. Bumuntong hininga si Darius at tumaas saglit ang sulok na isang labi. Wala akong ginagawang masama. Kung yan ang nasa isip mo, wala akong magagawa. Sa oras na lumbas ka pa sa pinto na to, kakalimutan ko ng taga dito ka. I don't care. Lalo itong nagpuyo sa galit at halos mamulan ng mukha. Isaksak mo to sa baga mo. Tama nga si Mikey, wika ni Bella. Naginit ang ulo ni Darius sa narinig. Anong pakialam ni Mikey sa kanila? Baka kung ano-anong sinusulsul ng hayop na yon kay Bella, kaya galit na galit ito sa kanya. Iyaya, faster. Gusto ko na makaalis dito sa hacienda na magnanakaw. Napatiimbagang si Darius nang irapan siya ng dalagita. Kung pwede lang manapak ng batang babae ay matagal na niyang ginawa. Marahas nitong hinilang maleta at tinamaan pa ang paa niya pero binaliwala niya. Pumarada sa harap ng isang puting van na pag-aari ng mga Hernandez. Pinaupahan yon kapag ang mga taong gustong pumunta sa ibang lugar. Gusto man ni Darius na tanungin kung saan pupunta si Bella ay hindi na niya magawa. He doubts if she'll answer his question without sarcasm. Bako kung kaya lang itong maleta na iangat ay sa mukha niya yun ito binagsak. Will you make it buhat for this? Galit na singal ito sa konduktor na nakatitig sa kabuuan nito. Malamang natulalain sa ganda ni Bella. Papasensya na ma'am, natulala lang saglit. I don't care. Ang bigat-bigat nito, nakatanga ka pa? Desidido ka na ba talaga? Pahabol na tanong ni Darius. Kumarap siya dahil may lungkot siyang naramdaman sa pag-alis nito. Darius watched Bella bloom. Nasaksihan niya una nitong paggapang, paghakbang, pagtakbo at paglalaro. Lahat na nangyari sa buhay nito mula sa pagiging baby hanggang sa ika-15th birthday ay alam niya. Masakit din isipin ng batang iniiwan sa kanya para alagaan. Ay mas piniling na umalis ngayon dahil lang sa maling paniniwala na ninakaw niya at minanipula si Lilibet. Wala si Darius na nakuhang sagot mula sa dalagita kung hindi makamatay na iirap. Okay then, that answered his question. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.